Nasa 300 hanggang 1,000 Pinoy care workers ang kakailanganin ng Japan sa mga susunod na buwan ayon sa POEA. Natapos na kasi ang binuong guideline sa ilalim ng Technical Internship Training Program o TITP ng Japan. Sa Setyembre, inaasahang mapipirmahan na ang guidelines na susundan ng pagbuo ng standard contract. Matapos nito ay ang aktwal na job orders na ang darating na ipapadaan sa mga POEA licensed recruitment agencies. Kaya inaasahang darami pa ang kakailanganing Pinoy care workers sa susunod na taon. Mag-abang and mag-prepare na rin yung mga tao sa mga documents niya. Hindi pa binabanggit ang halaga ng sweldo, nalalamanin ng guidelines, pero mas malaki raw ang sweldo sa Japan pagdating sa care workers kumpara sa ibang Asian o European countries. Posible raw na umabot sa 50 hanggang 70,000 pesos kada buwan ang paunang sahod at posibleng lumaki pa ito. Isa sa mga interesadong mag-apply sa Japan si Krista. Graduate si Krista ng Caregiving NC2 sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng TESDA. For my family po, Japan po is a very good country in terms po of discipline. High paid salary at saka okay din po yung mga trato sa kanila. Ang good news pa ayon sa POEA, bukod sa pagiging caregiving graduate, hindi naman kailangang marunong agad ng salitang Nihongo o Japanese para makapag-apply. Pag napili ka, sila yung bahala dun sa training fee mo, language training fee mo. Bukod sa Japan, patuloy raw ang negosasyon ng Pilipinas at China para sa mahigit 1,000 job openings para sa English teachers doon. Sa ngayon, ayon sa POEA, ugaliing i-monitor ang latest na mga trabaho sa website ng POEA at mag-ingat sa illegal recruiters. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.